Hindi mo nakita ang pinakamainam na tanawin sa paglalakbay. Ay naku, marami na akong nakitang mga ilog at tanawin at ngayon ay may kabuluhan na lang sa akin ng mga alamat. Ang Pasig ay may ilang alamat. Nariyan ang malapad na batong buhay noong bago pa lamang dumating ang mga Kastila at di umano tinirahan ng mga espiritu. Subalit nang mawala ang pamahiing iyon at nampalasanin, ito ay naging pugad ng mga tulisan. Mayroon pang isang alamat ang tungkol sa kwento ni Doña Jeronima. Ikukwento ito sa inyo ni Padre Florentino. Noong unang panahon ay may mag-aaral na nangako magpapakasal sa kanyang dalagang kababayan. Subalit ang mag-aaral ay nakalimot at ang dalaga ay naghihintay habang lumipas ang panahon. Hanggang sa mabalitaan ng dalaga na naging arsobispo ng Maynila ang kanyang hinihintay. At dahil sa kanyang pangako ay hirap na mangyari. Nagpagawa ang arsobispo ng kuweba para sa kanya. Dito siya nanirahan at ayon sa sabi-sabi, siya ay naging matabang-mataba hanggang mamatay at dito na rin siya inilibing. Napakagandang alamat. Isusulat ko yan. Napaka-sentimental. Ano sa palagay mo, Pare Salvi? Hindi ba't mas mainam na inilagay ng kanyang kamahalan si Doña Jeronima sa Beaterio? Halimbawa, gaya sa Santa Clara, sa halip na bigyan siya ng isang kuweba dahil hindi pagiging maginoong pagbigay ng tahanang bato sa isang binigo ng pag-asa. Higit na mabuti pa siguro kung ikulong siya sa Santa Clara at dalawin na lang paminsan-minsan. Ano sa palagay ninyo? Kayo na humalili sa arsobispo. Ano ang gagawin ninyo kung mangyayari sa inyo ito? Hindi ko mahahatulan na di dapat hatulan ng ugali ng arsobispo at sa pagsasayang lamang ng oras ang pag-iisip sa mangyayari. Ngunit dahil sa pinag-uusapan natin ay mga alamat, hindi nyo dapat limutin ang nauukol na milagro ni San Nicolas na pinakamaganda at pinakatotoo na marahil hindi pa naririnig ni Ginoong Simon. Tila noong unang panahon ng ilog, ganun din ang lawa, ay pinaninirahan ng mga malalaki at magsisibang buhayan na tinataob ang mga bangka sa pamamagitan ng pagpalo lamang ng buntot. Isang araw, may isang demonyo na nag-anyong buhaya ang nagpataob sa bangka ng isang inchik. Sa takot ng inchik, nanalangin siya kay San Nicolas. Dinirinig naman ng santo ang panalangin ng inchik at ginawang bato ang buhaya. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hangang alamat. Papasok na pala tayo sa lawa. Kapitan, saan dyan sa lawa namatay ang isang nagngangalang Guevara? Navarra? Ibarra. Tumingin kayo roon. Ayon sa mga kawal na tumugis kay Ibarra, nang malapit na siyang masukol ay tumalon siya mula sa bangka at sumisid ng mahigit 2 milya. Nang lumitaw ang kanyang ulo ay itinataguyod siya ng mga bala hanggang sa makita nila na mapula ang tubig dahil sa dugo. Hustong 13 taon na ang nakakaraan nang mangyari iyon. Kung gayon, ang kanyang bangkay? Nakasama na sa kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang pilibustero, Padre Salvi? Yan ang masasabi kong murang paglilibing, Padre Camora? Nasasabi na hindi mo maasahang ang pilibustero ay magkakaroon ng marangal na libing. Nung nangyari sa iyo, Ginoong Simon, huwag ninyong sabihin na kayo ay may sakit. Kayo na dating manlalakbay, mahihilo sa ganitong paglalakbay lamang. Kailangan ninyong malaman na ang paglalakbay sa ilog na ito ay hindi dapat malitin. Ang lawang ito ay higit na malaki sa alinmang lawa sa Switzerland o lahat ng lawa sa Espanya pagsamasamahin man. Nakakita na ako ng mga sanay na mandaragat na nangahilo dito. Bakit tila lumuluha ang iyong mga mata? Pagod na ba ang isip, katawa'y nang hina? Sobra na ba ang bigat ng iyong dinadala? Kung minsan ba'y parang ayaw mo na.
Punasan na ang luha at tayo'y magkaisa. Bigyang dangalang sarili, waksan ang pagdurusa. Isipin mo meron tayong kinabukasan pa. Tayo'y bumangon at lumaban na. Punasan na ang luha at tayo'y magkaisa. Bigyang dangalang sarili, waksan ang pagdurusa. Isipin mo meron tayong kinabukasan pa. Tayo'y bumangon na